Alam mo, madalas kapag nakakita tayo ng isang malaking gusaling ginigiba, parang may inaasahan tayong malinaw na dahilan, di ba? Oo, laging may rason. Parang sobrang luma na o Correct, marupok ang pundasyon o baka inaanay na yung mga haligi. Naiintindihan natin yon. Tanggap natin na ang mga lumang bagay, kapag hindi naligtas, kailangan palitan. exactly. Makes sense naman yun. Pero isipin mo ang isang senaryo kung saan ang isang napakaganda at bagong-bagong gusali, isang obra maestra ng arkitektura na perpektong pagkakagawa, ay mismong ginigiba ng lumikha nito. At ilang sandali pa lang matapos itong buksan. Grabe yun, sayang. 'Di ba? At hindi dahil may mali sa blueprint o sa disenyo ng gusali, kundi dahil yung mga mismong pinatirang tao sa loob walang ginawa kundi saktan, sirain at patayin ng isa't isa. Iba ang bigat nun. Iba nga, may kasama yung matinding pamhihinayang at pighati, kumbaga. Oo, At alam mo, isang perpektong paglalarawan niyan ng isang trahedyang hindi lang pisikal, kundi malalim na emosyonal. At yan ang mismong tensyon na nasa puso ng dokumentong pag-uusapan natin ngayon. Base sa ating sanggunian, yung Lesson 15 Flood.pdf, papasukin natin ang isa sa mga pinakakilalang kwento sa buong kasaysayan ng tao. at para sa'yo na nakikinig na yon, gusto kong maging malinaw kung ano yung mission natin dito. Lalagpasan natin ang mga pambatang kwento na madalas nating nakikita sa mga libro. Yung sa Sunday School. Oo, yung may nakangiting matandang lalaki sa isang maliit at cute na barko na punong-puno ng mga hayop na nakadungaw sa bintana, di ba? Yung mga giraffes na nakalabas ang leeg. Laging may giraffe. Laging may giraffe. Pero titingnan natin ang totoong bigat ng kwentong ito. Himayin natin ang mga totoong mekanismo at detalye ng inhenyeriya ng arko, pati na rin yung mga sinaunang salitang Ebreyo na nagtatago ng malalalim na emosyon ng manilikha. At pati na rin yung nakakagulat at komplikadong reaksyon ng Diyos sa sangkatauhan. Tama. Kaya para sa iyo na laging uhaw sa kaalaman at gustong makita ang behind the scenes ng mga pamilyar na teksto, okay, himayin natin ito. Game. Bago natin pag-usapan yung mismong baha, yung tubig at yung barko, kailangan muna nating intindihin kung bakit umabot sa ganitong sukdulang desisyon. Oo nga. Ano ba talaga ang nangyari sa mundo na nagtulak sa isang malawakang paggunaw? Bakit kailangan sirain yung bagong gusali? Kung titingnan natin ang Genesis 6.5 sa ating sanggunian, inilalarawan doon ang isang napakatinding kalagayan ng sangkatauhan. Sinasabi na ang lupa ay puno ng karahasan at ang bawat intensyon ng isip at puso ng tao ay palaging masama. Palaging masama. Oo, ang eksaktong salin sa text ay only evil continually. Wait, only evil continually. Palaging masama. Nakakapanindig balahibo ang linyang yan. Ibig sabihin, hindi lang ito yung paminsan-minsang pagkakamali o yung nag-snap ka lang dahil sa galit. Hindi. Hindi siya ganun. Isa itong patuloy at walang patid na pag-ikot sa kasamaan. Paano aabot ang isang buong lipunan sa ganong level? Para mas maintindihan natin yung mekanismo ng ganyang klaseng lipunan, kailangan nating silipin yung orihinal na salitang Ebreo na ginamit para sa intensyon. Okay, ano yun? Ang salita sa teksto ay yetzer. Tumutukoy yan sa volition, framework o yung pinakaugat na layunin ng kalooban ng isang tao. Ibig sabihin, ang korupsyon ay umabot sa punto na kahit ang mga mukhang magagandang gawain sa labas, May nakatagong madilim na motibo sa loob. exactly. Kaya hindi lang ito puro patayan sa kalye. Kasama rito yung mga taong gumagawa ng mabuti, pero may hidden agenda. Oo. Isipin mo yung isang tao na nagpapakita ng kabaitan o nagbibigay ng tulong, pero ang ultimate na layunin pala para manlinlang o manguto ng kanyang kapwa. Grabe! Nakakatakot yun. Kapag ang yetzer ng lahat ng tao ay naging palaging masama, nawawala ang tiwala. Ang buong istruktura ng lipunan ay nagiging isang malaking bitag ng manipulasyon. Kaya pala nabalot ng karahasan ng buong mundo. Alam mo, parang isang inventor yan na gumawa ng isang makabagong teknolohiya. Sabihin nating isang advanced AI o NRIA na dinisenyo para mapadali ang buhay.
Para makatulong sana. Oo, para makatulong. Pero sa huli, ginamit lang ito ng mga tao bilang armas para pumatay at mang-api ng mahihina. Nasaktan yung inventor, hindi dahil palpak yung imbensyon niya. Kundi dahil sa labis na pag-abuso ng mga tao. Tama, inabuso nila yung kalayaan na gamitin ito. Napakagandang analohiya niyan. At yung sakit na nararamdaman ng inventor na yon ay makikita natin sa isa pang napakahalagang salitang Hebreo mula sa teksto, yung salitang niham. Niham. Ano ang ibig sabihin niyan? Sinasabi sa Genesis na ang Diyos ay nagsisi o nakaramdam ng lungkot na nilikha niya ang tao sa ibabaw ng lupa. Ngayon, maraming nagkakamali sa pag-intindi nito. Iisipin nila na nagkamali siya. Oo, iisipin nila na ang niyaham ay parang nagkamali siya ng kalkulasyon o hindi niya inaasahan ang mangyayari. Na parang sinasabi niyang, oops, my bad, sana hindi ko na lang ginawa. So, ano ang totoong ibig sabihin ng niyaham sa kontekstong ito? Isa itong malalim na pagpapahayag ng matinding sakit at pighati sa kanyang puso, parental na pagdadalamati. Parental. Parang isang magulang na nasasaktan para sa anak niya. Tama, nasasaktan siya dahil sa kalupitang ginagawa ng mga tao sa isa't isa at sa pagkasira ng kanyang magandang nilikha. Sa katunayan, ipinapaliwanag ng ating sanggunian ng konsepto ng niyaham gamit ang mas malawak na konteksto sa Biblia, partikular yung Jeremias 18:7 hanggang 10. Anong sinasabi doon? Kapag nagpapahayag ng paghatol ang Diyos, madalas itong propetiko o may kondisyon. Bale, ibinibigay ang mabigat na babala ng paggugunaw upang pukawin ang pagsisisi ng mga tao. So ang layunin ay para magbago ang sitwasyon at hindi matuloy ang parusa. Correct. Kaya ang niham ay nagpapakita ng isang Diyos na aktibong nakikipag-ugnayan, nakakaramdam, at apektado ng aksyon ng tao. Hindi siya manhid na taga-obserbahan lang. Napakalakas na mensahe niyan. Kaya gusto kong itanong sa'yo na nakikinig ngayon, kailan ka huling nakaramdam ng matinding pagkadismaya dahil sa nasirang tiwala? Yung tipong ibinigay mo ang lahat, nag-invest ka ng oras at pagmamahal, tapos sinuklian lang ng panloloko. Masakit yon. Sobra. Sinaktan ka ng mismong taong tinulungan mo. Kung naaalala mo ang sakit na yon, marahil ay bahagya mong mauunawaan ang bigat ng emosyon sa likod ng desisyon na tatalakayin natin. Hindi lang ito galit na walang kontrol. Oo, isa itong napakabigat na pusong kainangang linisin ng impeksyon para iligtas kung ano ang natitira. At mula sa matinding pighati at banta ng paggunaw na yon, paano tumugon ang Diyos? Dito papasok ang kanyang solusyon, isang hakbang na nangailangan hindi lang ng matinding pananampalataya, kundi ng isang kahangahangang gawain, inhinyeriya. Yung arko. Oo, at dito papasok ang isang lalaking nagngangalang Noe. Ayon sa teksto, sa gitna ng mundong puno ng yetser na palaging masama, si Noe ay inilarawan bilang isang matuwid na tao, walang kapintasan sa kanyang henerasyon. At lumalakad kasama ng Diyos. Tama, nakakatuwang isipin na inihahalin tulad siya ng teksto sa kanyang ninunong si Enoch na ganito rin ang paglalarawan. Dahil sa katuwirang ito, inutusan siyang gumawa ng arko. Alam mo, lagi kong naiisip yung arko bilang isang malaking barkong kahoy lang. Pero gaano ba talaga ito kalaki batay sa teksto? Kasi kailangan itong maglaman ng napakaraming hayop. Ito yung mga eksaktong sukat mula sa sanggunian natin. 300 cubits ang haba, 50 cubits ang lapad, at 30 cubits ang taas. Kung i-convert natin yan sa modernong sukat natin ngayon, gaano yan kalaki? Umaabot yan sa 450 talampakan o feet ang haba, 75 feet ang lapad, at 45 feet ang taas. Gawa ito sa gopher wood, isang matigas at resinous na kahoy na mahirap mabulok. May 3 palapag yan at isang bubong. Wait, 450 feet? Paano naging stable yun sa gitna ng baha na lulunod sa buong mundo? Hindi ba madaling tumaob ang barko kapag binabagyo ng ganong katindi? At diyan papasok ang henyo ng inhiniriya nito. Ang mga sukat na binanggit ko ay bumubuo sa ratio na 30.5.3. Isipin mo ito na parang isang napakalaking flat-bottomed barge o pontoon. Hindi siya parang speedboat o yate na matulis ang dulo.
Hindi. Ang ratio na ito ay ginagamit pa rin hanggang ngayon sa paggawa ng mga modernong cargo ships dahil nagbibigay ito ng labis ng katatagan o stability sa tubig. Dahil napakababa ng center of gravity nito, kahit hampasin pa ito ng mga dambuhang alon mula sa gilid, halos imposible itong tumaob. Ang galing ng disenyo. At bukod pa roon, inutusan din si Noe na pahiran nito ng pitch sa loob at labas. Pitch, yung parang alkitran. Oo, parang asphalt yun na nagsisilbing ultimate waterproofing substance para masiguradong walang papasok na tubig kahit katiting. Meaning, hindi ito ginawa para sa locomotion o para maglayag patungo sa isang destinasyon. Wala itong manibela o layag. Ginawa lang ito para lumutang at mag-survive. Exactly. Pero wait, dito talaga nagiging kawili-wili ang lahat para sa akin pagdating sa logistical scale. Sinasabi sa teksto na ang kapasidad nito ay nasa 40,000 cubic meters. Ayon sa sanggunian natin, katumbas yan ng 1,500 semi-trailers. O kaya 500 standard livestock railroad cars. Grabe! Ito raw ang pinakamalaking sasakyang pandagat na naitala sa kasaysayan ng mundo hanggang noong kalagitnaan ng 19th century. Lulan dito ang tigdalawa ng bawat uri ng hayop sa daigdig at 7 pares pa ng mga malilinis na hayop. Para sa pagkain at sakripisyo yung malilinis. Ngayon, ito yung tanong na hindi ko talaga maiwasang isipin. 8 tao lang sila sa loob, tama? Oo, 8 tao. Si Noe, asawa niya, tapos yung 3 anak nilang sina Sem, Ham at Shafet, kasama mga asawa nila. 8 tao, libo-libong hayop. Paano nila kinaya ang logistical nightmare na ito? Paano yung feeding schedule, yung paglilinis ng toneladanang dumi araw-araw sa loob ng mahigit 1 taon sa loob ng isang saradong kahon? Isa yan sa pinakamadalas na pagtalunan ng mga scholar at nagbabasa ng kwentong ito. May mga teorya na nagmumungkahi na baka ang inhinyeriya ng arko ay may kasamang mga sloped floors. Para madaling maipon at maitapon yung mga dumi. Tama, o baka may mga mekanismo sila ng automated feeding gamit ang gravity. May iba pa ngang nag-iisip na baka pinatulog ng Diyos ang maraming hayop sa isang state of hibernation. Para tipid sa energy at pagkain. Oo, pero kahit alin man dyan ang totoo, ang reality ay naging isang napakahirap at nakakapagod na taon ito para kay Noe. Walang pahinga. Buong taon silang nagtrabaho habang naririnig yung paghampas ng bagyo sa labas. Makakadrain yun physical at emosyonal. Pero alam mo, bago tayo malunod sa detalye ng lohistika, may isang napakalalim na theological na punto ang teksto sa Genesis 7.1. Nang iutos ng Diyos na pumasok sila sa arko, ang ginamit na salitang Ibreo ng Diyos kay Noe ay ang isahang panghalip o singular na ata. Ata, ibig sabihin ikaw. Oo, ikaw. Hindi kayo. Bakit singular kung 8 tao silang papasok? Dahil ipinahihiwatig ng teksto na ang katuwiran ng isang tao, ang ata, si Noe ang tiningnan ng Diyos. Nakita niya ang katapatan ng isang tao sa gitna ng masamang henerasyon at ang katuwirang iyon ng iisang tao ang naging dahilan upang maligtas hindi lang ang kanyang sarili, kundi ang 7 iba pang miyembro ng pamilya niya. Wow! Kumbaga, ang isang tao ay naging kalasag at tulay ng kaligtasan para sa iba? Gano'n na nga. So, nakapasok na sila, nakaakyat na ang mga hayop, handa ng mga imbakan ng pagkain, nakasealed na yung pitch sa buong barko. Ano na ang sunod? Paano talaga nagsimula ang paggunaw? Ayon sa dokumento natin, ang aktwal na baha ay hindi lang simpleng ulan. Sinasabi doon na bumukas ang mga bukal ng kalaliman o fountains of the great deep. Wait, fountains of the great deep. So, hindi lang bumuos ang tubig mula sa itaas, may sumabog din mula sa ilalim? Eksakto, sa pananaw ng Ancient Near East. Kasabay yan ng pagbukas ng mga dungawan ng langit. Isipin mo yung mga massive underground water reserves natin sa ilalim ng crust ng lupa, bigla na lang nagka-pressure at sumabog pataas, parang libo-libong dambuhalang geysers. Grabe. Tapos sa itaas naman bumuhos ang walang patid na ulan. Oo, sa sinaunang pananaw nila sa kalawakan, naniniwala sila na may isang higanteng karagatan sa itaas ng kalangitan na pinipigilan lang ng isang dome. Kaya nang bumukas yung mga dungawan ng langit, para bang gumuho ang mismong kisame ng mundo. Umulan ng 40 araw at 40 gabi.
at lumutang ang arko ng buong 150 araw bago pa man magsimulang humupa ang tubig. Umabot sa punto na lumubog kahit ang pinakamatataas na bundok. Isipin mo yung ingay ng tubig na humahampas mula sa ilalim at itaas. Nakakatakot. Sobra. Pero ang nakakabiga ni rito ay yung kaibahan nito kapag kinumpara natin ito sa iba pang mga sinaunang kwento ng baha. Kasi hindi lang sa Biblia may kwento ng malawakang paggunaw, di ba? Oo, sa rehiyon ng Mesopotamia may mga katulad na mitolohiya gaya ng sikat na epiko ni Gilgamesh. Nagkaroon din doon ng matinding baha. Oo, yung kay Utnapishtim na gumawa rin ng barko. Paano nagkaiba yung detalye nila? Sa mga Mesopotamian myths na yon, yung bidang tao, yung gumawa ng barko, ang siyang nag-lock at nagsara ng pinto mula sa loob bago bumuhos ang ulan. Sila ang kumilos para kumpletuhin ang sarili nilang kaligtasan. Sila mismong mga tao. Oo, pero sa Genesis, malinaw at partikular na sinabi sa teksto, isinara ng Diyos ang pinto. Isinara ng Diyos, hindi si Noe ang nag-lock. Tama, at napakalaki ng implikasyon niyan. Ipinapakita nito na sa kwentong ito, hindi ang tao ang ultimate hero na nagligtas sa sarili niya gamit ang sariling lakas, ang Diyos ang aktibong kumilos. Siya ang nagpasimula ng mahigpit na paghatol sa kasamaan, ngunit siya rin mismo ang aktibong nagsil at nagbigay ng proteksyon sa kanila sa loob. Ang kaligtasan nila ay ganap na nakasalalay sa kamay ng manlilikha. Kaya, anong bottom line nito para sa iyo na nakikinig? Kapag iniisip natin ang mga kwento ng kaligtasan sa mga pelikula sa Hollywood, laging yung bida ang may hawak ng manibela, di ba? Umiiwas sa mga nagbabagsakang building, naglalak ng mga pintuan para iligtas ang pamilya niya. Siya laging nagliligtas sa sarili niya. Pero dito, ang ultimate act of salvation was surrendering control. Parang pagpasok mo sa isang bunker sa gitna ng digmaan, imbes na ikaw ang magkandado mula sa loob, hinayaan mong ang commander mo ang mag-lock ng pinto mula sa labas. Nakakatakot yun kasi wala ka ng kontrol. Wala ka talagang magagawa kundi magtiwala. Magtiwala ng buong buo na yung nagkandado sa iyo mula sa labas para protektahan ka sa bagyo ay siya ring magbubukas ng pinto para palabasin ka kapag ligtas na ang lahat. Kaya para sa iyo na dumadaan sa matinding krisis ngayon, minsan, yung pinakaligtas na lugar ay yung pagbitaw mo sa kontrol. At dumating nga ang oras ng pagbubukas ng pinto. Matapos ang mahigit 12 buwan. Isipin mo yun, mahigit 1 taon sila sa loob ng lumulutang na kahon na yun kasama ng mga hayop. Sa wakas ay bumaba rin sila. Oo, bumaba ang pamilya nang sumadsad ang arko sa mga bundok ng Ararat. Humupa na ang tubig. Ngayon, ang malaking tanong, paano nga magsisimulang muli ang sangkatauhan mula sa isang ganap na blankong pahina na puno ng putik at katahimikan? Kung ako yun, siguro pagkababa ko ang unang-una kong hahanapin ay tuyong lupa para makapagtayo ng tolda o kaya maghahanap agad ng makakain kasi panis na siguro lahat ng dala namin. Natural na reaksyon yun. Pero ayon sa teksto natin, iba ang inuna ni Noe. Ang pinakaunang ginawa niya pagtapak sa lupa ay gumawa ng dambana at nag-alay ng isang burnt offering o sa Hebreo ay tinatawag na ola. Napakahalaga ng terminong ola na yan sa sistema ng sakripisyo sa Biblia. Ipinaliwanag sa ating sanggunian na hindi ito tulad ng minha, yung inialay noon ni Abel na higit na isang regalo o tribute na nagpapakita lang ng paggalang. So, paano naiiba yung ola? Ang ola ay isang uri ng sakripisyo kung saan ang buong hayop ay literal na sinusunog sa ibabaw ng dambana hanggang sa maging abo. Walang kinakain o itinatabyang nag-aalay. Binibigyan niya lahat. Oo, ito ay simbolo ng buo, ganap at walang pasubaling pag-aalay at pagpapasakop ng sarili sa Diyos. Dito makikita ang malalim na pasasalamat ni Noah. Sinasabi niya, ang buhay na iniligtas mo, ibinabalik ko sa iyo. At doon sa sandaling yon, nakasulat na naamoy ng Diyos ang nakalulugod na amoy ng sakripisyong ito. Dahil sa pag-aalay na iyon, gumawa siya ng isang pangako ang tinatawag na Noe Covenant.
Kung iuugnay natin ito sa mas malaking larawan, ang tipang ito ay ang opisyal na deklarasyon ng Diyos na hindi na niya muling gugunawin ng mundo sa pamamagitan ng malawakang baha. At bilang palatandaan, inilagay niya ang bahaghari sa ulap. Pero hindi ito simpleng colorful na drawing sa langit ha. Maraming scholar ang nagtuturo na ang ginamit na salita ay literal na warrior's bow, ang pana na ginagamit sa digmaan. Warrior's bow. So, parang sandata. Oo, isipin mo ang isang mandirigma na isinabit ang kanyang sandata matapos ang matinding labanan. Wala nang palaso, hindi na nakaturo sa lupa para magpaulan ng paggawasak, kundi nakasabit at nakaturo pa itaas. Isa itong divine treaty na nagsasabing humupa na ang puot at tapos na ang malawakang paghatol na ganoong uri. Exactly. At bukod sa pangakong yon, nagbigay rin ng mga bagong utos bilang framework sa bagong lipunan. Binigyan niya ng karapatan ng mga tao na kumain ng karne ng hayop na mukhang bago dahil dati ay vegetation lang ang kinakain nila. Pero may kondisyon, di ba? Ipinagbawal ang pagkain ng dugo bilang simbolo ng kasagraduhan ng buhay. Tama. At ito'y isa sa pinakamabigat na idinagdag. Inilatag niya ang responsibilidad sa tao na pigilan ng karahasan. Inutos niya na sinumang pumatay ng kapwa-tao ay dapat ding parusahan ng kamatayan ng kanyang kapwa dahil ang tao ay ginawa sa wangis niyang Diyos. Ibig sabihin, hindi na Diyos ang direktang maglilinis ng karahasan sa pamamagitan ng baha. Ibinigay na niya sa tao ang mabigat na tungkulin na panatilihin ng hustisya. Oo, nasa kamay na nila. Pero teka, dito ako may malaking problema nung binabasa ko yung text natin, isang matinding pushback. Kung babasahin natin ang Genesis 8:21, pagkatapos ng baha, sinabi mismo ng Diyos na ang intensyon ng puso ng tao ay masama pa rin mula sa kanyang pagkabata. Yung Yetzer na pinag-usapan natin kanina? Oo, wait lang. Kung masama pa rin pala yung puso ng tao paglabas nila sa arko, kung yung Yetzer ay depektibo pa rin, bakit pa niya ginunaw ang mundo in the first place? At bakit siya gagawa ng tipan na hindi na niya uulitin yon kung alam niyang gagawa at gagawa ulit ng masama ang tao? Oo nga naman. Hindi ba't parang useless yung baha? Kasi balik na naman tayo sa umpisa kung saan nagpapatayo ng mga tao. Parang naging lenient na lang ba siya ngayon? Alam mo, yan mismo ang sentro ng theological tension ng buong kwentong ito. Hindi bigong eksperimento ang baha, bagkus ipinapakita nito ang shift o pagbabago sa paraan ng pakikitungo ng Diyos sa sirang mundo. Paanong shift? Alam niyang hindi nagbago ang depekto sa kalikasan ng tao pagkatapos ng baha. Dala pa rin ni Noah at ng kanyang pamilya ang binhi ng kasalanan. Pero sa halip na ituloy ang cycle ng perpektong hustisya kung saan kailangan niyang gunawin ang mundo sa bawat henerasyon dahil palagi tayong nagkakamali, pinili ng Diyos ang biyaya. Pinili niya ang biyaya? Oo. Ang tipan ay hindi pagpikit sa kasamaan ng tao. Isa itong desisyon na magtiis, magbigay ng mahabang pasensya at maglaan ng espasyo para sa awa hanggang hinahayaan ng tao na mag-exercise ng sarili nitong sistema ng hustisya. Kaya ipinasa niya yung responsibilidad sa atin. Tama, ipinakita ng baha ang sukdula ng puot laban sa kasamaan para malaman natin kung gaano kabigat ang kasalanan. Pero ang tipan na may bahaghari ay nagpakita ng kapasidad ng Diyos para sa biyaya ay mas malaki kaysa sa kanyang puot. Wow! Kaya para sa iyo na matityagang nakikinig hanggang sa puntong ito, gusto nating buuin ang lahat. Ang kwento ng baha at ng arko ay hindi lamang kwento tungkol sa tubig, hayop at paggunaw. Higit sa lahat, ito ay kwento ng isang napakagandang pagpapakita ng biyaya at ikalawang pagkakataon. Sa kabila ng ating mga kapintasan, di ba? Oo. Sa kabila ng katotohanang nakasira tayo ng isang perpektong mundo, ang manlilikha ay pumili pa rin na magtiwala at magbigay ng espasyo para sa ating kaligtasan. Biniyayaan niya muli si Noe at inutusang magpakarami at punuin ang daigdig. The reboot of humanity was built on grace, not perfection. Ngunit ang panibagong simula na ito ay naglapag din ng isang napakalaking pananagutan sa mga balikat nating na yon. Hindi na siyang naglalak ng pinto para sa atin in every scenario. Binigyan niya tayo ng rules of engagement. At dahil dyan, iiwan namin sa iyo ang isang isang bagay na gusto naming pag-isipan mo habang tinatapis mo ang araw na ito.
Ayon sa dokumento natin, ipinasa na ng Diyos sa ating mga kamay ang responsibilidad na pigilan ang karahasan. Ipinagkatiwala niya sa atin ang hustisya. Mabigat na tungkulin yon. Napakabigat. Mulit kung aaminin natin sa sarili natin na ang ating mga puso ay may kapareho pa ring depekto, yung yetzer na madaling mahulog sa kasamaan, katulad ng mga taong nabuhay bago ang baha. Paano natin mapipigilan ang ating mga sarili na magdulot ng panibagong uri ng pagkawasak sa ating sariling pamilya, sa ating lipunan, at sa ating kalikasan? Lalo na't wala na literal na karagatan mula sa langit na babagsak para linisin ang dumi natin na yon. Correct! Gaano kabigat ang katotohanan na nasa kamay na natin ang pagpapasya kung bubuuin ba natin ang mundo o tayo mismo ang unti-unting gugunaw nito. Minsan, ang pinakanakakatakot na bagay ay hindi ang paggiba ng arkitekto sa kanyang sariling gusali, kundi ang pag-iwan niya sa atin sa loob. Iniaabot sa atin ang mga martilyo, nagtitiwalang mas pipiliin nating magtayo at mag-ayos kaysa manira at pumatay. Salamat sa pagsama mo sa amin sa isa na namang malalimang pagtalakay sa mga pahinang ito. Hanggang sa muli.